Halos 460 billion pesos yung nawala sa mga Pilipino noong 2024 sa pamamagitan ng mga text messaging scams. Isa yan ayon sa mga pag-aaral. At sa average Filipinos, yung mga nabibiktima, halos 16,000 pesos yung nawawala sa kanila sa mga scam na ito. At halos 39% ng mga sinurvey na Filipino ang nabiktima na ng ganitong mga uri ng mga panloloko. Loloko tayo, nai-scam lang naman tayo dahil pinagkakatiwalaan natin yung isang tao na walang ibang intensyon kung di kasamaan. Walang ibang intensyon kung hindi mambiktima sa atin. At sa usapin ng relihiyon at espiritualidad, pag pinagkatiwalaan natin ang maling mangangaral, maling tagapagturo at maling mensahe, ang mawawala sa atin ay higit sa pera. Ang mawawala sa atin ay higit sa pananalapi. Ang mawawala sa atin ay ang ating kaluluwa. At yan mismo yung agenda ni Apostle Paul dito sa aklat ng Galatians. Ayaw niyang ang mawala sa mga taga-Galacia ay yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pangwalang hanggan na kahihinatnan. Kaya tumayo tayo, babasahin natin ang talata natin, Galatians chapter 1 verse 6 hanggang 10, na karugtong ng mga nauna nating pangangaral sa aklat ng Galacia. At dito, nasa series tayo ng Galatians kada morning worship unless merong mga pagbabago. Pero normally, we will be having the series. Walang ibang ebanghelyo dito sa Galatia. Galatians chapter 1 verse 6. At basahin natin to hanggang verse 10. This is the word of the Lord. I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we, mga apostles, or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preached to you, let him be accursed. Verse 9, as we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. For am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Ito ang salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. So, kung ikukumpara natin yung Galatians sa ibang mga sulat tulad ng Filipos, Colosas, sa Thessalonica, ang pinagkaiba nito sa mga epistles na yon ay dito wala tayong makikitang pasasalamat sa Diyos para sa pananampalataya nila. Makikita natin sa ibang mga letters ni Apostle Paul, puro siya merong thanksgiving, commendation sa mga churches na yon at pasasalamat sa Diyos dahil yung pananampalataya nila lumalago, pananampalataya nila kumakalat sa ibang mga tao na nakapaligid sa kanila. Pero dito, wala tayong makikitang pasasalamat sa Diyos para sa pananampalataya nila. Ayaw ni Pablo na i-commend sila, etong mga taga-Galatian, sa kanilang faith at sa kanilang graces dahil ang nakataya sa sulat na to ay yung ebanghelyo. Paano niya pasasalamatan yung bunga kung may problema sa ugat? Paano niya sasabihin na may tamang bunga kung yung pinaka nasa ilalim, pinaka-ugat, ay hindi tamang katuruan? Ito sa talata natin sa verse 6, kasi yung verse 1 saka hanggang 5, puro greetings pa lang yan eh. Binabati ni Pablo yung mga taga-Galacia. Pero dito, ito na yung formal na introduction doon sa mga maling katuruan na pinaniniwalaan nila. Dito natin unang nabasa na merong sinabi si Apostle Paul na ibang ebanghelyo. Iba dun sa itinuro nila nung nandoon pa sila. Ito yung formal introduction sa mga another gospel. Nung binanggit ni Apostle Paul yung word na different,
Gospel, yun ay pinagkaiba sa kalidad, pinagkaiba mismo sa substance, iba mismo yung ebanghelyong pinaniniwalaan nila ngayon. Pero sa verse 7, binigyang linaw ni Apostol Pablo na walang totoong ibang ebanghelyo. Sinabi niya sa talata, not that there are any other gospels. Ang sinasabi niya, itong mga pinaniniwalaan nila na ibang katuruan ay mga peke. Ito'y iba dun sa original na pinangaral nila, na ang isang tao ay mapapawalang sala lang, ang isang tao ay magiging tama sa harapan ng Diyos, ang isang tao ay mapapatawad sa kasalanan niya, hindi sa seremonya, hindi sa pagtupad sa lumang tipan, hindi sa pamamagitan ng kahit anong pangrelihiyosong mga gawa, kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kay Kristo lamang, dahil sa biyaya lamang. Yun yung ebanghelyong tinuro ni Pablo sa kanila nung nagsisimula pa lang sila. At sabi ni Pablo, yun yung iniwan nila. Ngayon naniniwala na sila sa mga tinuturo ng mga Judaizers. Pag binabanggit ni Pablo yung works of the law, hindi yun good works. Yun ay mga Old Testament ceremonial works. So hindi totoo naman, tayo naliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Pero pag sinabi ng Galatia na works of the law, yun ay Old Testament ceremonies, katulad ng pagtutuli, katulad ng mga circumcision na meron sila, at iba pang mga pangritual na totoo na pinapagawa ng Panginoon sa lumang tipan, pero lahat ng iyon natupad na kay Jesus. Lahat ng mga seremonyang iyon ay tinupad na ng Panginoong Jesus, at ang kailangan nila ay yung katuparan si Jesus, hindi yung mga anino. Walang kaligtasan sa anino. Walang kaligtasan doon sa mga seremonya mismo. Dahil yung mga seremonya, nagtuturo siya kay Jesus. Ay andito na yung katuparan, andito na yung kapuspusan. Bakit ka pa babalik doon sa mga seremonya ng lumang tipan? Kaya dito sa simula pa lang, nagbigay na agad si Apostol Pablo. Pagkatapos niyang batiin ang mga taga-Galatia, sinabi niya kaagad, simulang-simula pa lang, ang mga maling ebanghelyo na tinuturo sa kanila ay hindi makapagliligtas at ipapahamak sila, verse 8 sa verse 9. Kapag hinaluan ng lason yung isang malinis na tubig, kahit isang patak na lason, nakakamatay yun. Hindi nagiging malinis yung tubig. Kaya ang gusto ni Pablo ay magsisi sila at tigilan nila yung paniniwala sa mga Judaizers na nagko-corrupt sa mga isipan nila, na nagbibigay polusyon sa mga pananampalataya nila. Ini-insist mismo ni Pablo na yung napakinggan nila at pinaniwalaan nilang katotohanan nung una ay huwag nilang iwan. At yun yung dapat nilang balikan. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga, na despite abounding believers and preachers of counterfeits, there is only one true gospel revealed in the Bible that saves. Nasa kabila ng napakaraming mga bulaan, napakaraming mga peke, napakaraming naniniwala sa mga hindi totoong ebanghelyo, napakarami ring nangangaral ng ibang ebanghelyo, meron lang isang totoo, na eksklusibo, na nakasulat sa Biblia na nakapagliligtas. Pero dito sa talata natin, nakita natin yung totoong ebanghelyo na yon, ang nangyari, may mga negatibong tugon. May mga negative responses doon sa totoong ebanghelyo. At meron tayong makikitang dalawa. Number 1, the pure gospel deserted, iniwan. At number 2, the pure gospel perverted, binaliktad. O sasabihin natin na kinurap. So the pure gospel was deserted, iniwan, at yung pure gospel na yon ay binaluktot, binabago. So tignan natin yung una sa verse 6. Ito yung unang pananalita ni Pablo na gulat siya. He was astonished. Yun yung mismong binanggit niya na reaction niya sa nangyari sa kanila. Bakit nagulat si Pablo? Ang sabi niya, dahil iniwan nyo yung Diyos. Iniwan nyo yung tumawag sa inyo dito sa mensahe ng biyaya. At nagulat siya dahil napakabilis. Sabi niya, I was astonished that you quickly deserted Him who called you. Sabi niya, napakabilis naman.
Naniwala kayo, pagkatapos napakabilis niyong iniwan siya na tumawag sa inyo. Napaka-affected ni Apostle Paul. Siya yung nagplant, siya yung nagbigay ng misyon dito sa mga taga-Galacia. At ito yung kinamanghaan niya mismo. Yung tugon ni Pablo ay akmang-akma dahil ang iniwan nila yung Diyos. Iniwan nila mismo ay yung tumawag sa kanila. Yung salitang astonished na thamazo, or normally sa Bible, ginagamit yan sa reaksyon ng mga tao kapag nagmimilagro si Jesus. Yung word na yon, ginagamit yon na yung mga tao, they were astonished dahil gumawa ng milagro yung Panginoong Jesus. Ibig sabihin, reaction yon doon sa mga milagro. Reaction yon sa mga hindi natural, sa mga kamangha-mangha. There is a sense of admiration or surprise at something unexpected or extraordinary. Yan yung reaksyon ni Pablo nung iniwan nila yung ebanghelyo. Ang reaksyon ni Pablo, parang hindi natural to, hindi tama to. Extraordinaryo to. Bakit pinaniwalaan nyo, tapos ang bilis nyong iniwan? Yung ebanghelyong yun. Parehong reaksyon ni Pablo, na parang hindi ito natural. Hindi ito yung inaasahan. Hindi ito yung gustong mangyari ng isang mananampalataya na hindi, aalis talaga yan. Hindi ganon. Ang inaasahan ni Pablo, sila ay nagsimula, sila ay magpapatuloy, sila ay mananampalataya hanggang sa wakas. Kaya gulat na gulat siya, ang Apostol Pablo. At ang dahilan kung bakit nila iniwan yung totoong pananampalataya ay dahil meron silang nadiskubre na bagong pananampalataya. May nadiskubre silang bagong katuruan na i-maintain pa rin nila yung titulo at pangalan na Kristiyano. At nasurpresa si Pablo. Paano nyo pinaniwalaan yan? Bakit? Paano nyo nasabing magiging Kristiyano pa rin kayo? Ikaw ay pangalan ng mananampalataya na iniwan mo yung katuruan ng ebanghelyo. Yan yung kinagulat ni Apostol Pablo. Kaya kapag ginugusto ng puso yung mga peking bulaan, ang pananalig sa tunay na Kristo at tunay na ebanghelyo ay iniiwan. Merong pinipili sa halip sa tunay na katuruan. Yung faith in the true Christ and the true gospel can be lost when counterfeits are preferred. Merong kapalit o pinipiling iba doon sa tunay. Alam nyo, ang apostasy ay may dalawang itsura. Ang ibig sabihin ng apostasy, yung iwanan, yung ipinapahayag nilang pananampalataya sa totoong ebanghelyo. Ang apostasy, meron niyang dalawang mukha. Meron niyang dalawang forms. Merong tayong doctrinal apostasy, iniiwan yung katuruan, at meron ding tinatawag na lifestyle apostasy. Iniiwan yung pamumuhay na naayon dun sa katuruan na iyon. Hindi palaging magkahiwalayan, maraming pagkakataon na yung doctrinal apostasy at lifestyle apostasy ay magkasama sa isang pag-iwan. I believe, infrequent na magkaroon ng magkahiwalay na uri ng apostasy. They're almost always together. Kaya sa later chapters, for example, sa chapter 5 onwards, ang babanggitin na ni Pablo dito ay yung buhay nila. Di ba dito natin sa Galatia, matatagpuan yung mga pananalita na huwag kayong magkagatan. Huwag niyong, God is not mocked. What you sow in the flesh, you will reap. Mga mga sanctification issues yan, mga lifestyle issues yan. Bear one another's burden. Nandun yan. Nandito yan sa aklat ng Galatia kung saan ibang ebanghelyo ang topic. Almost always, kapag pinaniwalaan ang maling ebanghelyo, ito'y magre-resulta sa pamumuhay. Ito'y magre-resulta sa pamumuhay. Pero merong lifestyle na apostasy, iniwanan yung ebanghelyo ayon sa pamumuhay. Sinasabi nila na pinaniniwalaan nila ang totoong ebanghelyo at totoong Kristo, pero nagpapatuloy sila sa pamumuhay sa kasalanan. Ayan yung pagtalikod sa Diyos, hindi sa doktrina, quote and quote,
pero sa pamumuhay. Titus chapter 1 verse 6. They profess to know God, but they deny Him by their works. They are detestable, disobedient, unfit for any good works. Napakalinaw. Sinasabi nila, sila ay kilala nilang Diyos, pero sa pamamagitan ng lifestyle nila, itinatanggi nila yung Diyos. 1 John chapter 2 verse 4. If anyone says, I know Him, but does not keep His commandments, he is a liar, and the truth is not in him. Ganun pa rin. Sinasabi ng taong ito, ako ay kilala ko yung Diyos pero hindi sinusunod yung pamantayan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, sinungaling siya. At yung katotohanan ay wala sa kanya. Luke chapter 6 verse 46. Sabi mismo, galing sa labi ni Jesus, why do you call me Lord, Lord, but do not do what I say? Sabi niya, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Hindi niyo naman ako sinusunod. Hindi mo naman ginagawa yung inuutos ko. Pero itong mga talatang to, nagpapatunay na merong tinatawag na lifestyle apostasy. Sinasabi nila, si Jesus ay Panginoon, sinasabi nila, kilala nila ang Diyos, sinasabi nila, naniniwala ako sa totoong gospel ng New Testament, I believe it, pero sa kanilang pamumuhay, nagpapatuloy sila sa kasalanan sa pamagitan ng pagtanggi doon. Pero merong doctrinal apostasy. I believe ito yung medyo infrequent sa atin, lalo na sa panahon natin ngayon. Yung doctrinal apostasy na may magsasabi talaga na mananampalataya na yung katotohanan ng ebanghelyo ay hindi niya na pinaniniwalaan. At ibang ebanghelyo na yung pinaniniwalaan niya. Nasa panahon tayo ngayon na maraming katotohanan ay tinatanggap kahit na magkakasalungat ito. Napakaraming pinaniniwalaan, iba't ibang katotohanan, kahit contradictory sila sa isa't isa, okay lang yan sa isang tao na namumuhay sa panahon natin. Kaya kaya nilang tanggapin yung totoo at yung mali. Kaya I would say na very rare itong klase ng pagtalikod na ito na sasabihin nila, hindi ako naniniwala na pananampalataya lang, biyaya lang, si Kristo lamang. Pero ito yung pinatutungkulan dito sa talata natin. Ang tinanggihan nila ay yung mismong doktrina ng Panginoon. At tandaan natin itong doktrinal na apostasy ay hindi lang pag-iwan sa isang ideya o doktrina. Medyo intellectual ito eh. Hindi ito ibig sabihin, hindi ko na pinaniwalaan yung doktrina, hindi ko na pinaniwalaan yung ideya, hindi ko na pinaniniwalaan yung dati kong pinaniniwalaan. Ang sinabi mismo ng talata natin, ang iniwan nila ay hindi dokumento sa papel. Ang iniwan nila ay isang persona. Ang iniwan nila ay ang Diyos. Verse 6, you are so quickly deserting Him. You are quickly deserting Him. Verse 6. Kaya ang Kristiyanong pananampalataya, alalahanin natin, nakapaloob dito yung kaalaman, katuruan, doktrina, pero may kaakibat itong relasyon. Relasyon sa Diyos. Totoo, ang Kristiyanong pananampalataya ay may katuruan. Pero ito rin ay tungkol sa relasyon sa Diyos. Kaya kapag iniwan yung katuruan ng Diyos, iniiwan din ang Diyos. Hindi magkahiwalay ang kaalaman sa Diyos at relasyon sa Diyos. Kapag tinanggi ng isang tao yung katotohanan ng mensahe, tinanggihan nila yung tumawag sa kanila sa mensahe. Na kahit anong moral ng isang tao, kahit gaano siya kabait, kahit gaano siya ka-philanthropic, kahit gaano siya kabuti, tumutulong, benevolent, kapag iniwanan niya na yung katotohanan ng Diyos, ay iniwanan niya yung Diyos. Lalahanin natin kung papaano natin tratuhin
ang katotohanan ng Diyos ay kung paano natin tratuhin ng Diyos. Kung maalala nyo sa John chapter 6, nung nagmilagro si Jesus, nagpakain siya ng libu-libong mga tao, the feeding of the 5,000, pagkatapos niyang magmilagro, merong mga ibang tao na sinundan siya pagkatapos ng pagmimilagro. Mababasa niyo yan sa John chapter 6. At nung sinundan nila si Jesus, pagkatapos ng milagro, tinanong sila ng Panginoong Jesus, bakit sila sumusunod? At ang sagot nila, show us more miracles. Give us more bread. Yun ang tugon nila. Gusto nilang makakita ng milagro, gusto nilang bigyan sila ng mas marami pang tinapay. At sinabi mismo ng Panginoon, ako yung tinapay ng buhay. Ako mismo yung mana na katuparan ng anino ng lumang tipan. Kung sino man ang kain nito, ay hindi na magugutom. At tugon pa nila, sige, bigyan mo kami. Pero nilinaw ni Jesus, ako mismo yun. Wala akong ibang binibigay na labas sa sarili ko. Ang binibigay ni Jesus ay sarili niya. Siya yung biyaya. Siya yung pagpapala ng ebanghelyo. Yung persona ni Jesus, ang biyaya ng ebanghelyo. At alam nyo, yung naging tugon, nandun sa John chapter 6, yung sinabi niya, if anyone will eat my flesh and drink of my blood, sila yung makakasumpong ng kaligtasan. At ang tugon ng mga taong to, ay yung pinaka-popular na tugon. These are hard words. Who can accept them? Ang tugon ng mga tao, napakahirap tanggapin ng mga salita mo. Sinong makakatanggap nito? At pagkatapos nilang sabihin niyon, umalis sila. At sinabi mismo nung talata na napakarami ang hindi na sumunod sa kanya. Pero ano yung kinatitisuran nila? Bakit sila tumigil sa pagsunod kay Jesus? Dahil sa salita niya. Hindi na nila matanggap yung salita ni Jesus. Yung mismong katuruan ni Jesus, yung mismong fundamental message ng Panginoong Jesus, ay hindi na nila matanggap. Iniiwanan yung katauhan ni Jesus kapag hindi na matanggap yung katuruan ni Jesus. Kaya napatanong din si Jesus sa mga nanatili. Napatanong din si Jesus dun sa mga hindi umalis. At sabi ni Jesus, John chapter 6 verse 67, sabi niya sa mga natitira, Jesus said to the 12, do you want to go away as well? Sabi niya, gusto nyo rin bang umalis? Gusto nyo rin ba akong iwan? Yan yung tanong niya sa mga nananatili. Tandaan natin na kung paano natin tratuhin yung salita ni Jesus, ay kung paano natin tratuhin si Jesus. At kung hindi ka pa mananampalataya ngayon, kung ikaw ay hindi Kristiyano, ang pinaniniwalaan mo ngayon, by default, ay isang maling ebanghelyo. Isang nakakakondenang ebanghelyo. Kaya't baliktad yung panawagan sa'yo. Kung hindi ka pa Kristiyano, ang panawagan sa'yo, iwanan mo yung maling ebanghelyo at ngayon, pumunta ka sa tamang ebanghelyo. Wala ang Diyos sa maling ebanghelyo. Wala ang Diyos sa mga maling turo. Wala siyang presensya at pagpapala sa mga mensaheng yon. Kapag iniwan mo yon, tama yon. Lumaki tayo. O marami sa atin, lumaki ng pinaniniwalaan natin ay hindi totoong pananampalataya. At yun ang iwanan mo para sa totoong pananampalataya. Naniniwala ang marami sa atin na tayo ay makakapunta sa langit, magkakaroon tayo ng tamang kaligtasan sa pamamagitan ng mga relihiyosong seremonya. Maging New Testament ceremonies. Maging New Testament ng mga utos mismo ni Jesus. Marami ang naniniwala, makakapasok ka sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo.
Makakapasok ka sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng membership. Makakapasok ka sa kaharian ng Panginoon sa pamamagitan ng attendance sa mga religious gatherings. Ito yung mga points ko na magiging dahilan. Ito yung pag-asa ko. Andito ko nilalagak yung pagtitiwala ko para tanggapin ako ng Diyos. Walang pinagkaiba yan sa ginagawa ng mga Judaizers dito. Lumaki tayo na ang pinaniniwalaan natin ay maling ebanghelyo. Kaya tinatawag tayo ng Diyos, papalabas doon. Tigilan mo yan. At ang paniwalaan mo at ilagak mo yung pagtitiwala mo kay Kristo lang. Sa Kanya lang. Yan yung mensahe ni Pablo. Siya lang. Importante yung mga utos, iba niyang mga kautosan. Pero ang gusto niya ay ilagak natin yung pananampalataya natin kay Jesus lamang. Yun ang totoong ebanghelyo. At para sa atin naman ng mga mananampalataya na, sana wag mong hayaan na yung ideya ng pagtalikod sa totoong ebanghelyo ay maging kahali-hali na sa'yo. Kung hindi, nakakatakot. Yan ang dapat mangyari sa'yo. Kung paano tumugon si Pablo sa verse 6, ganyan yung tugon mo dapat kapag natitempt ka na iwanan yung tamang ebanghelyo. You should have the same reaction, the same response. That you should let the idea of abandoning the true gospel be terrifying to you rather than appealing and enticing. Huwag nating i-romanticize yung pagtalikod sa tunay na doktrina at pananampalataya. Alam nyo, yung ganyang klase ng tukso ay tinatawag na sin of concupiscence. Isang kasalanan, isang tukso na kasalanan mismo. It is a sinful temptation. Hindi yan mabuti at hindi dapat ipagmayabang at dapat pagsisihan. Kapag nakita natin yung sarili natin na nagagandahan sa pagtalikod, nakikita natin, mabuti ang pagtalikod kay Kristo. Maganda ang pagtalikod kay Kristo. Ang biyaya ay hindi na maganda para sa akin. Kailangan pagsisihan yon. It is a sinful temptation. Hindi yun isang walang kasalanang tukso. Yun ay isang makasalanang tukso. Isipin mo na lang ang isang mag-asawa na naiisip ni Mr. o ni Mrs., iwanan ko kaya tong asawa ko. Ipagpalit ko kaya to sa iba. Isang klaseng tukso ba yun na hindi makasalanan? Hindi. Yung ideya pa lang na yun ay dapat nakakagulat na. Yung ideya pa lang na yun ay isang sin of concupiscence na mismo. Kaya yung ideya sa atin na talikuran si Jesus at yung totoong mensahe niya, pagsisihan natin kung naging appealing sa atin yon. That sense of desire, that sense of appeal, kasalanan yun. Kasalanan ang maging appealing. Ang pagtalikod sa mensahe ni Jesus. Kaya mag-ingat tayo. Ang pag-abandona kay Kristo ay hindi mabuti. Katulad ng mga taga-Galasya, katulad ng mga taga-Galasya, niyakap natin yung totoong ebanghelyo, minahal natin to at naging masigasig tayo dito. Pero sila ay mabilisin na lang iniwan ito. Katulad yan nung nangyari sa parabola nung maghasik, the parable of the sower. Merong isang klase ng lupa doon na rocky ground. Napaka-interesante kasi 2 beses inulit yung salitang immediately. Napakabilis nilang tinanggap yung mensahe ng may kasiyahan, pero napakabilis din nilang iniwan yung mensahe na tinanggap nila. At alam nyo kung anong dahilan? Dahil nahirapan sila. When they face tribulation and suffering on account of the word, because of the faith,
they immediately fall away. Kaya tayo, kapag tayo ay natutukso na iwanan yung ebanghelyo, dapat nakakatakot yan sa atin. Dapat nakakagulat yan sa atin. Hindi natin dapat sabihin sa mga isip natin, hindi, natural lang to. Gusto kong iwanan yung pananampalataya. Hindi, normal lang yan. No! It should be shocking to you. You should be astonished. Verse 6. Ang ideya na talikuran si Kristo ay hindi dapat na maging pantasya natin. Kung hindi bangungot. Isipin mo, bangungot yan. Bakit ko naisip to? Bakit mali to? Na klase ng pag-iisip. Ang iniiwanan ko hindi doktrina lang. Ang iniiwanan ko hindi samahan lang. Ang iniiwanan ko hindi katuruan lang. Ang iniiwanan ko ay hindi papel at dokumento. Hindi lang ito yung pakikipagtipan. Ang iniiwanan ko ay persona. Ang Diyos mismo, siyang tumawag sa akin. Ang iniiwanan ko. Kaya sa halip, ang dapat na maging tugon natin ay katulad ng tugon ni Pedro nung tinanong sila ni Jesus, "Do you want to go away as well?" Alam niyong sagot ni Pedro, sabi niya, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. And we have believed and have come to know that you are the Holy One of God." Yan ang dapat na maging tugon natin. Saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay. Naniwala na kami sa iyo. Naniniwala kami na ikaw ang kabanal-banalan ng Panginoon. Pero hindi lang iniwan yung ebanghelyo sa talata, binaluktot din to, kinurupt. Verse 8 at verse 9. Sabi ni Pablo, kung maging ang mga apostol o maging anghel mula sa langit ay bangaral ng ibang ebanghelyo, sila ay sumpain. Yung sumpain, ang original word nun ay anathema. Ang ibig sabihin ng anathema ay i-deliver sa kondemnasyon ng Diyos. Ang ibig sabihin, let him be subject to divine wrath and everlasting perdition. Of course, gumagamit si Apostle Pablo dito ng figure of speech na hyperbole, na intense kind of na pagde-describe na nung sinabi niya na maging kami. Kapag iba na yung tinuro namin kaysa sa tinuro namin dati, sumpain kami. Binalik niya na sa sarili niya yung sumpa. Tapos, tinaas niya pa mismo yung level. Sabi niya, maging kung anghel, galing sa langit, magpakita sa'yo, magpangaral sa'yo ng ibang ebanghelyo, sabi niya, sumpain nawa sila. Magsisegue lang ako ng konti. Kasi karamihan sa mga kulto ng Kristyanismo ay nagkaroon ng vision ng anghel. Isipin niyo yun. Yung mismong sinabi dito sa talata, sila Joseph Smith, pinakitaan ng anghel. Yung ibang mga leader ng mga kulto, ang palagi nilang kwento, ang palaging pinagsimula ng relihiyon nila, ay may nagpakitang anghel at nagdagdag ng mensahe. May bagong revelasyon daw ang Diyos. Taliwas to dito mismo sa talata natin. Sabi mismo ni Pablo, kahit may anghel na bumaba mula sa langit, sumpain siya. Siya ay anathema mismo. Pero ang binibigyan din dito ni Apostol Pablo, nung sinabi niya na kami man, anghel man, ang magturo ng ibang mensahe, sumpain nawa. Ang ibig sabihin ni Pablo, ang focus ng Christian faith ay hindi yung mensahero, kung hindi yung mensahe. Ang mensahe ang pinakamataas, na kapag tumaliwas yung mga mensahero, sumpain sila. Ang pinaka nasa tugatog ay yung katotohanan at mensahe ng pananampalataya. It is the message over the messengers. The focus is the message instead of the messengers. Sabi ni MacArthur, the truth outranks anyone's credentials. And every teacher or preacher must be evaluated on the basis of what he says, not who he is.
ang pinaka nilalaman, ang pinaka ebalwasyon ay nasa Biblia ba? Nakasulat ba sa unang itinuro ng mga apostol? Kaya it is the message and not the messenger that ultimately matters. Yung ebanghelyong tinuro ni Pablo ay hindi totoo dahil sabi ni Pablo yon. Yung tinuturo ni Pablo ay hindi totoo dahil sabi ni Pablo yon. Kung hindi sabi ni Jesus yon, na ipinadala, na kung saan si Pablo ay isang instrumento lamang. Siya ay isang mensahero, apostol, ang ibig sabihin isinugo, representative. Hindi sa kanya yung mensahe, siya ay tagapagdala ng mensahe. Kaya pwede niyang i-deny yung sarili niya. Kahit ako, isang araw, kumampi na ako dyan sa mga maling tagapagturo, sumpain ako ng Diyos. Hindi to tungkol sa akin, sabi ni Pablo. Kaya kahit sino man ang may pinakamataas na credential ay mangaral ng isang katuruan na iba sa tinuturo ng mensahe ng kaligtasan, sumpain nawa siya. Hindi to pataasan ng credential. Hindi to pa sikatan ng pangalan. Hindi ito popularidad. Hindi ito reputasyon lang. Gaano man kahalaga yon. Kung hindi ang pinaka-pinagtutuunan, ano yung mensahe? Ano yung sinasabi? Ano yung content? Kaya sinabi niya sa verse 10, hindi siya people pleaser. Sinabi niya mismo sa verse 10, am I seeking to please men? Kasi alam nyo, kung gusto niyang i-please yung mga taga-Galacia, hindi siya magsasalita ng sumpa. Hindi siya magbibitaw ng anathema. Okay lang tayong lahat. Walang problema. Okay lang yan. Hindi siya nandoon para kilitiin yung mga tainga nila. Nandun siya para sabihin yung totoo, kahit masakit. Andun siya para i-deliver yung mensahe, kahit kabaliktaran ng mga pinaniniwalaan ng mga tagapakinig niya. You do not believe this? This is still the truth. Condemned is anyone who preaches another gospel. Kaya kahit sino man sila, ang deklarasyon ng Diyos ay eternal na parusa sa mga nangangaral at mensahero ng ibang ebanghelyo. This is the pronouncement of God to those preaching another gospel, counterfeit gospel. Kaya ang ebanghelyo ay hindi lang iniiwan ng mga nagpapakilalang Kristiyano, ito rin ay binabaluktot ng mga nagpapakilalang mangangaral. Hindi lang iniiwan, binabaluktot pa. Pinapakita dito kung gaano kaseryoso yung sitwasyon. 2 ulit binanggit yung sumpa. 2 ulit binanggit yung anathema. Alam nyo ba, sa Bagong Tipan, 3 beses lang binanggit to ng merong deklarasyon. Yung isa ay nasa 1 Corinthians chapter 6 verse 22. Anyone who does not love the Lord, let him be accursed. Kung sino man ang hindi nagmamahal kay Jesus, sumpain siya. Dito sa Galacia, 2 ulit, magkasunod pa. Ito naman ay tungkol sa mensahe ng ebanghelyo. Hindi vinevent ni Paul yung kanyang galit dahil tinamaan yung ego niya. Ito mismo ay isang mensahe ng isang apostol na sila ng mga may maling katuruan ay hindi lang nagkakamali, sila'y naliligaw. Sila'y naliligaw. Ngayon, marami na tayong nakikita ng mga advertisements o mga endorsement sa mga politiko dahil papalapit na yung eleksyon. Magkakaroon na tayo ng Philippine election sa May 12, 2025. Ini-endorse ng mga politiko yung sarili nila, puro ads, puro billboards, puro posters na marami tayong nakikita. Pero bakit ganon ang meron tayo sa Pilipinas kapag voting season? Dahil ang kalakaran sa politika sa atin ay madalas personality-based, hindi conviction-based. At least sa ibang bansa, meron pa silang tinatawag na conservative sa liberal. May posisyon. Sa atin, halos wala na eh.
halo-halo na eh. Binoboto yung isang nangangampanya dahil kilala siya. May pangalan siya. Kaya marami ang nasa politika ngayon ay mga artista. Bakit? Kasi sila yung kilala. Hindi na ito nakaground kung ano yung plataforma, hindi na ito nakaground kung ano mismo yung kanilang paninindigan. Kahit palipat-lipat, pa iba-iba sila ng kumbiksyon, pinaniniwalaan sila ng mga tao. Ayan yung sinasabi ni Apostol Pablo dito sa talata natin, na hindi dapat nakabase yung paniniwala natin sa personalidad, kung hindi doon sa mensahe. Ano ba yung pinaninindigan? Hindi pangalan, hindi muka. Ano mismo yung katuruan? Ano mismo yung mensahe? Ang mga Kristiyanong komunidad at mga Kristiyanong individual ay hindi makikinig dahil may pangalan yung nagtuturo. Hindi dahil kilala nila yung nagtuturo. Kung hindi dahil ano yung itinuturo niya. Ano yung nilalaman ng mensahe niya. Ano yung ebanghelyo. That's why instead of being personality-driven, let your desire to listen be gospel-driven. Ang mga pastor at mga ngaral ay paparito at paparoon. They come and go. Pero ang katotohanan ng ebanghelyo sa salita ay walang hanggang nasa iyo. Hanggang sa mamatay ka, hanggang sa walang hanggan. Kaya dumating man yung isang araw, natitigil na kami sa pangangaral, pumanaw kami, manghina kami, mamatay kami, ang pag-asa namin ay magpatuloy kayo sa pakikinig sa totoong ebanghelyo. Hindi dahil kami yung nagtuturo, kung hindi dahil sa itinuturo mismo. Isa ako sa mga pastor dito sa iglesia natin at pagkatapos ng kamatayan ko, mauna man ako sa inyo, ang gusto ko, ang alalahanin ninyo ay yung katotohanan, hindi yung pangalan. Yung mismong mensahe ng ebanghelyo. Pwede tayong mga magkakakilala tayo, meron tayong pagpapahalaga sa isa't isa, totoo yan at mahalaga yan at tinuturo ng Biblia, pero ang kaligtasan mo ang mas mahalaga. Ang pagpapanatili sa iyo ang mas mahalaga. Hindi ka mapapanatili sa pangalan ng pastor mo, ng mangangaral, ng paborito mong mangangaral, mapapanatili ka sa pangalan ni Jesus. Yun ang panindigan mo. Yun ang dapat na asamin mo. Yun ang dahilan kung bakit ka nakikinig. Makikinig ka dahil sa lumalabas sa bibig ng instrumento yung pinapasabi ng tumawag mismo sa iyo. At ito ang motibo natin sa pagsamba. Pumupunta tayo sa pagsamba hindi dahil gusto nating makinig sa mga ngaral na which just so happens na may Bible. Di ganon. Pumunta tayo sa pagsamba dahil gusto nating pakinggan ang katotohanan na gumagamit ng mga instrumento ng mga tagapagsalita niya. Hindi tayo pumupunta dahil sa personalidad at pangalan. This is our agenda when we gather. Ito ang dahilan kung bakit ka pupunta. Gusto kong mapakinggan ang katotohanan. Gusto mapakinggan ang katotohanan ng ebanghelyo na nakakabuti para sa kaluluwa ko. That's your reason. That's why you come here. Pupunta ka dito at makikinig ka at ang dapat na sinasabi mo, give me the truth. Ibigay mo sa akin ang katotohanan. Ibigay mo sa akin, hindi people pleasing. Ibigay mo sa akin yung katotohanan. Huwag mo ibigay sa akin yung gusto kong marinig. Ibigay mo sa akin yung totoo kahit ayaw kong marinig. Yan ang dahilan kung bakit tayo pumaparito. Ba't tayo nagtitipon? Hindi para tanungin yung isa't isa, anong gusto mong message ngayon? Ikaw, anong gusto mong message ngayon? Ikaw, anong gusto mong message ngayon? Hindi. Ano yung mensahe? Taliwas man ito sa kalagayan mo ngayon at tinatawag ka nito sa pagsisisi at pananampalataya at kay Jesucristo. Kaya nagtitipon tayo, hindi dahil sa pangalan. Nagtitipon tayo dahil gusto nating mapakinggan yung katotohanang minamahal natin at katotohanan na magliligtas sa mga puso natin. Marami rin sa mga
kulto ay hindi nakabase sa katuruan. Nakabase sa personalidad. Pansinin nyo ang mga propeta nila. Pansinin nyo ang mga tagapangaral nila. Anong mapapansin nyo? They are likable. They have charismatic personalities. Nakakaengganyo. They have pleasing personalities. Kaya napapasama yung mga tao sa kanila dahil dun sa personalidad. O yung iba man, nag-iimbita ng mga sikat na artista. Para saan? Para sa pangalan at sa personalidad. Pero pansinin nyo ang mensahe ng Diyos. Pansinin nyo ang Biblia. Pansinin nyo yung pinili ng Diyos para maging propeta. Pansinin nyo yung pinili ng Diyos para maging apostol. Pansinin nyo yung mga pinili, tinawag ng Diyos para maging tagapagdala ng mensahe niya. People pleaser ba sila? Charismatic ba sila? Sila ba ay likable? Hindi. Kapag nakaharap mo si Elijah, mukhang ayaw mo sa kanya. Kapag nakaharap mo si Moses, tingin ko hindi kayo magja-jive. Nakaharap mo si Isaiah, si Daniel, sila Mateo, sila Marcos, si Pablo mismo, si Pedro, si Juan, maging si Santiago. Itong mga taong to ay hindi pinili ng Diyos dahil likable sila. Pinili sila ng Diyos dahil ang pinakagusto niyang maging sentro ay yung mensahe, hindi sila. Yung mensahe at hindi sila. Kaya wag tayong sumunod sa mga mangangaral ng may maling ebanghelyo. Wag tayong mabulag na sumusunod sa mga bulag na papunta na mismo sa kapahamakan. At bilang pagtatapos, alalahanin natin ang kondemnasyon ay para sa kanila na mga tumatalikod sa tunay na mensahe at sa kanila ng mga bumabaluktot sa tunay na mensahe. Ang aklat ng Galacia ay sinulat para hindi natin sila sundan. Sinulat ang Galacia para wag nating sundan ang yapak ng mga taga-Galacia kahit na sobrang daming tao ang sumusunod sa kanila. Ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama. At bilang isang mapagmahal na Ama, ang sinasabi ng Diyos, tignan mo sila, huwag mo silang gayahin. Manalangin tayo. Maraming salamat po dahil nandito ang aklat ng Galacia. Kayo po ang nagtalaga nito at nagbigay ng soberanong plano at desisyon para ito ay mapasa amin hanggang ngayon. At ito po ay napakalaking babala. Sinasabi mo mismo sa amin, O Diyos, huwag namin silang tularan. Huwag naming tularan yung pag-iwan sa ebanghelyo, huwag naming tularan ang pakikinig sa mga maling tagapangaral na walang intensyon kundi ang kasamaan namin. Inihiling po namin, aming Ama, na gamitin mo ito para kami ay mapanatili at kami ay manindigan at kami kumapit ng mahigpit, O Diyos, sa nag-iisang nakakabuti sa aming pananampalataya. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming pagkalinlang o sa aming mga tukso ng pagtalikod. Ito ay kasalanan. Patawarin mo po kami. Kapag may mga panahon na iniisip namin na maganda to, kalihali na to, patawarin mo kami, O Diyos, at buksan mo yung mata namin na ito'y pangit. Ito'y kamatayan. Ito'y kasinungalingan. Turuan mo kami, aming Ama. Iataas namin ito sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Amen.